What would you do kung mag-isa ka sa office tapos biglang may bumulong sa tenga mo? Francis used to work as a secretary sa isang travel agency in Makati. Yung office nila was located sa isang lumang building near PNR Buendia Station. Pero ang catch, dalawa lang silang employees sa office. Around December 2018, nag-resign yung colleague niya. So, si Francis na lang yung natirang employee. Yung boss naman niya, sobrang bihira lang pumunta sa office. Most of the time, nasa abroad. Minsan, nasa kabilang office nila sa Caloocan. So, most days, mag-isa lang talaga si Francis sa office. One day, during lunch break, sinubukan niyang umidlip sa table niya. Pagkapikit niya, may naramdaman siyang malamig na hangin sa right side niya. At first, hindi niya pa masyadong pinansin. Pero wala pang 5 minutes na nakapikit yung mga mata niya, bigla siyang may narinig. May bumulong sa kanya. Sobrang lapit sa tenga niya and clear na clear yung sinabi. Ang bango-bango mo. Sa sobrang gulat ni Francis, tumakbo siya palabas ng office. Tinawagan niya agad yung boss niya para ikwento yung nangyari. Pero yung sagot ng boss niya, mas lalong nakakakilabot. Sabi raw nito, hayaan mo lang sila, hindi naman yan sila mananakit. Doon parang na-confirm ni Francis na hindi lang pala siya yung nakakaramdam sa office na yon. Pero hindi natapos doon. Second week of January, nagkaroon sila ng 3 OJTs. At least, this time, hindi na siya mag-isa sa office. May mga times na hindi sila masyadong busy. So, one day, bago sila mag-out, nagkusang maglinis yung mga interns nila. Then, pagka-out nila, iniwan ni Francis yung office key sa isa sa mga intern nila kasi malilate siya kinabukasan. So, the next day, tinanong siya ng intern, may dumaan daw ba sa office nila that morning? Sabi ni Francis, walang dumaan kasi nasa inyo na yung susi. And dalawa lang naman silang may hawak ng office key, yung boss niya and si Francis. So, tinawagan niya na rin yung boss niya to ask kung may bumisita ba sa office that night or around morning. Pero sabi ng boss niya, wala siya sa Philippines that time because nasa abroad siya for a business trip. Doon tinanong ni Francis yung mga OJT kung bakit sila nagtatanong. And napansin niya agad na takot tong mga ito. So, dinala siya ng mga interns sa area na nilinis nila the day before. And doon nila pinakita kung bakit sila natakot. May mga footprints sa sahig, parang putik. Pero ang weird, hindi lang siya nasa floor. Yung footprints, paakyat sa pader. At that point, wala pang alam yung mga interns nila about sa mga experiences ni Francis sa office. So, doon na rin niya shinare yung nangyari sa kanya. Nabanggit niya din na familiar yung boss niya sa situation. So, imbes na siya lang yung natatakot sa office, pare-parehas na silang takot this time. Eventually, hindi rin nagtagal si Francis sa work na yon. Kasi after matapos yung mga interns nila, siya naman yung naiwang mag-isa sa office. And according to him, mas lumala pa yung mga nagpaparamdam. Umabot sa point na may mga gamit ng hinahage sa stock room. And after everything that happened, hindi niya nakinaya. Pero mas iba yung takot kapag nalaman mong matagal na palang alam ng ibang tao na may kasama ka sa office.